Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. It was a beautiful necklace. It had a twin shooting stars pendant the size of a coin, and they shared one tail. Shane wanted to try it on, but she wouldn't dare touch it. She was scared she might accidentally lose or break it. Siguradong pagagalitan siya ng lola niya. Napakahalaga niyon sa kanyang lola. Matagal na nitong pagmamay-ari ang kwintas. The necklace had a very interesting story behind it. Her grandmother said it had a partner. Isa lamang ang nasa pangangalaga ng lola niya. Ang kapares niyon ay nasa ibang lugar daw dahil iyon ang intensyon ng lumikha niyon. The necklaces were going on a journey so they could find each other and be together forever. Kapag nagsama na raw ang pares, hindi na maghihiwalay ang mga iyon. According to her grandmother's story, the son of a mortal woman and a falling star obsessed with the creating everlasting love among people created the necklace. Dakila, the falling star's son, made the necklace that held magical power about spreading love to humanity. Sa murang isip, ay hindi niya masyadong maunawaan iyon. Ang alam lang niya, kailangan magtagpo ng dalawang kwintas. In the mind of an 8-year-old like her, it was a very interesting story, just like a fairy tale. She loved fairy tales very much. Tinitingnan mo na naman ang kwintas ko, apo. Nalingunan niya ang nakangiting lola niya na kapapasok lamang sa silid nito. Palagi kasi siya pumapasok doon para pagmasdan ang napakagandang kwintas nito na nakalagay sa isang bukas na kahon at nakadisplay sa ibabaw ng mesa nito. Lumapad ang kanyang ngiti. It's so pretty po kasi, lola. Para siyang totoong falling star. Tiningnan din ito ang kwintas na nakapatong sa mesa at hinaplos ang pendant niyon. Kahit bahagya nakangiti ito habang pinagmamasdan ng kwintas, may napo na rin siyang kislap ng luha sa gilid ng mga mata nito. Lola, bakit po? Nag-aalalang tanong niya. Bumaling ito sa kanya pagkatapos damputin ng kwintas. Maganda hindi ba, apo? Tanong nito. Wala nang luhang akala niya ay nasa mga mata nito kanina. Sobra po, lola, sagot niya. Lumawak ang ngiti sa mga labi nito. May kapares ang kwintas na ito. Nilikha ito ni Dakila, ang anak ng isang mortal na babae at ng isang bulalakaw. Kahit ilang beses na niyang narinig ang kwentong iyon, matama na nakinig pa rin siya. She knew her lola was going to tell her the story of how the necklace was created and the power that it possessed all over again. She always loved to hear about it. Hindi nagtagumpay ang kanilang pag-ibig, subalit nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Si Dakila nga, dahil sa bigong pag-ibig na dinanas ng kanyang mga magulang, ginusto ni Dakila na matupad ang pag-ibig ng mga tao upang hindi maranasan ng mga ito ang kabiguang sinapit ng kanyang mga magulang. Ginawa niya ang kwintas na ito upang mangyari ang kanyang kagustuhan. Hinaplos ng kanyang lola ang pendant ng kwintas na nasa kamay nito. Isang pares na pinaghiwalay niya upang sa muling pagtatagpo ay hindi na muli pa magkahiwalay. Saglit na napahintong lola niya at ilang minutong nanatiling nakamasid. Kwintas na nasa kamay nito. She, on the other hand, just stayed there and waited for her next words. Shane, tawag nito sa kanya maya-maya. Yes, lola. Gusto mong kwintas na ito, hindi ba? Opo, lola. Makulit talaga ang lola niya. Ang sabi ng mommy niya, makulit na yata raw siya. Pero sa tingin niya, mas makulit ang lola niya dahil palagi nitong itinatanong iyon sa kanya. Samantalang, alam naman na nito ang sagot. Kinuha nito ang maliit na kamay niya. Nagulat siya nang ilagay nito roon ang kwintas. Kung ganoon, sa iyo na ito, apo. Namilog ang kanyang mga mata sa pagkamangha at kagalakan. Talaga po, lola? Tumango ito. Hanapin mong kapares ng kwintas na ito. Ang taong nagmamay-ari niyon ay ang taong nakatadhana para sa iyo. Nakatadhana para sa akin? Naguguluhang tanong niya. Oo, Shane, apo ko.
Tumingin ito sa malayo na parang may nakikita sa balintataw nito. Iyon ang misyon ng kwintas. Kapag nahanap mong kapares nito, hindi na sila maghihiwalay pa. Hinaplos nito ang kanyang buhok kapag kuwan. At ikaw ay magiging maligaya sa piling ng taong nakalaan para sa'yo. Pero Lola, bata pa po ako para mag-asawa. Tumawa ito ng mahina. Tumawa rin siya kahit hindi niya alam kung ano nakakatawa sa sinabi niya. Ingatan mong kwintas na ito, Shane. Anito, at hinaplos ulit ang kwintas na ngayon ay nasa kamay na niya. Dito nakasalalay ang kaligayahan mo. Kahit ano ang mangyari, ipaglaban mo ang taong nagmamay-ari ng kapares ng kwintas na ito. Kahit hindi niya masyado naintindihan ang bilin nito, ay tumango na lamang siya. Pagmamay-ari na niya ang magandang kwintas na iyon. She woke up, hearing the waves of the sea and seeing the starlit sky. Napakarami mga bituin na tila kumakaway ang mga iyon sa kanya. Parang binabati siya ng mga ito. Bahagya siya napangiti. There was something about stars that gave her a different feeling. Pakiramdam niya ay kumakalma siya. She had always liked the night sky ever since she was a child, especially the stars that shone brightly when everything was in total darkness. Napabalikwa siya na may maramdaman siyang kakaiba sa paligid. Saka lamang niya napansing nasa gilid siya ng isang dalampasigan at nakahiga sa mataas na bato. Anong ginagawa niya roon? Suddenly, she heard someone crying. Nasilip niya sa ibaba ng batuhan ng isang lalaki. Kaharap nitong isang babae at isang batang lalaki. Umiiyak ang babae, samantalang malungkot lamang na nakatingin dito. Ang lalaki hindi niya gaano makita ang anyo. Para napakaliwanag nito kahit wala namang ilaw. The man seemed to be bidding his goodbye to the boy and the woman, but couldn't leave because the woman was crying. The boy, on the other hand, was just looking at the man. To her amazement, the man radiated a kind of light that almost blinded her. Pero bago siya pumikit, ay nakita pa niya ang batang lalaki na nakatingin sa kanya. Bumungad kay Shane ang puting kisame ng kanyang silid nang dumilat siya. Panaginip, mahinang bulong niya. Lately, napapadalas na makaranas siya ng ganoong klase ng panaginip. Hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin niyon o kung anong papel niya sa eksenang iyon. She was like a witness to a sad goodbye. Pakiramdam niya, isaksi siya sa isang karanasan ng ibang taong hindi niya kilala, lalo na nang lumingon sa kanyang batang lalaki. Pakiramdam niya ay nahuli siya nito. Naguguluhan talaga siya sa panaginip na iyon. Parang may kulang, pero hinayaan na lamang niya. Tutal ay panaginip lang naman iyon. Nang mapatingin siya sa alarm clock, inapabalikwa siya ng bangon. Hindi na naman tumunog ang alarm clock niya. Napapagalitan na naman siya ng mommy niya dahil tanghali na siya nagising. Gumimi kasi siya na nagdaang gabi. Bumangon na siya at nagmadaling maligo. Madel was not sure if he got the right place. A friend invited him to a birthday party. Actually, she was a new friend. He met her in a bar in New York on the night he and Diane, his girlfriend of 2 years, broke up. She was also a Filipina and her name was Jonah. Nakipagkaibigan ito sa kanya. Mukha itong mabait kaya nakipagkwentuhan siya dito. Dito pa niya naihinga ang sama ng loob niya dahil sa paghihiwalay nila ni Diane. Diane was a doctor from one of the prestigious hospitals in New York. He met her when his friend had an accident. He brought his friend in the hospital where Diane worked. She was his friend's doctor. She was so beautiful that she immediately caught his attention. He grew more interested in her when he learned she was half Filipino and that she was hard to get. He loved it when he was the one doing the chasing. Nililigawan niya ito. Lumipas pang 2 buwan bago siya nito sinagot. He was happy in the 2 years they were together. They were happy, or so he thought. A month ago, nalaman niya matagal na pala siyang niloloko nito. May relasyon pala ito at ang direktor ng hospital kung saan ito nagtatrabaho. Inamin nito iyon sa kanya. Hindi na raw nito kaya magkunwari pa na masaya ito sa piling niya. She said she was in love with the hospital director and that she was just using him to hide the affair she had with that damn hospital director. Hindi siya makapaniwala. He thought Diane was different. He was wrong. Nagkamali pala siya ng pagkakakilala rito.
Kung sino pang iniiwasan niya makilala, ay iyon pang niligawan niya. Pakiramdam niya ay natapakan ng pride niya. Nasaling ang ego niya. Admittedly, he never loved Diane, but he considered her as a lifetime partner. Hindi sila tatagal ng 2 taon kung hindi. Pagpasok niya sa bulwagan ng hotel, ay agad na hinanap ng mga mata niya si Jonah. Ayon dito, birthday party raw iyon ng isang tita nito, kaya nagdala siya ng regalo. Masyadong maraming tao, kaya hindi agad niya nakita ang kanyang hinahanap. Ibinaba muna niya ang regalo sa mesa, kasama ng iba pang mga regalo. Saka naglibot-libot para hanapin ang dalaga. Ilang minuto pa at nakita na niya ito. Nasa isang mesa ito, malayo sa karamihan at may kausap na isang babae. The woman Jonah was talking to wore a black mini halter dress. She looked bored and seemed to be looking for someone in the crowd. Naaliw siyang pagmasdan nito, kaya nanatili nakatayo lamang siya roon at pinanood ang tila tinatamad na pagkilos nito. She was obviously not paying attention to Jonah, although paminsan-minsan ay tumatango ito sa sinasabi ng huli. He grinned. The woman was so cute. Napagpasyahan niyang lapitan na si Jonah and finally meet the woman who caught his attention that night. Makailang ulit nang pinaunasan ni Shane ang kanyang luha, subalit patuloy lamang ang pag-agos niyon. Patuloy rin siya sa paghikab niya habang pinanonood ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Wala na bang mas boboring pa sa lugar na ito? Tanong niya sa sarili. Kung hindi lamang magtatampo ang mami niya, hindi talaga siya dadalo sa party ng amiga nitong si Tita Constance. Bakit kasi ang bait niyang anak? Iiwan lang pala siya ng mami niya para makipaghuntahan sa mga kaibigan nito. Kung sa bagay, iyon na lamang ang paraan nito para makalimot sa maagang pagkamatay ng daddy niya. Alam niyang dumami rin ang mga kaibigan nito dahil nais nito makasama ang maraming tao at may makausap. Hindi naman niya ito makasama ng madalas dahil sa kanyang negosyo. Shane, hinanap niyang tumawag sa pangalan niya. Nakita niya si Jonah na palapit sa mesa niya. Classmate niya ito noong high school at pamangkin ng birthday celebrant. I didn't know you're here. Kumusta? Umiti siya ng pilit sa kabila na antok niya. Nagtataka siya kung bakit siya nilapitan nito. If she remembered correctly, they weren't close. They weren't even friends. Sa katunayan, may atraso pa nga ito sa kanya. Inahas nitong ex-boyfriend niya noong high school, kaya sinabunutan niya ito at inilampaso sa corridor. I'm great, ngiting-ngiting sagot nito. Nagbakasyon ako sa Paris last month. Binisita ko si ate roon. Alam mo bang sikat na model na siya roon? Then I went to New York. Alam mo na, para magliwaliw on my own. Kiming umiti pa ito sa huling sinabi. Kamuntik na niyang itirik ang kanyang mga mata. Iinggitin lamang pala siya nito tungkol sa pagliliwaliw nito sa ibang bansa, kaya siya nilapitan. She should have known, pero sorry na lang ito dahil hindi siya naiinggit. Ah, ganoon ba? Baliwalang sabi niya. Wala siyang balak patulan nito. Bukod sa bored at inaantok na siya, wala rin siya sa mood na sakyan ang trip nito. She sipped her martini silently and roamed her eyes around the hall. Nasaan na bang mommy niya? Gusto na talaga niyang umuwi. At saka alam mo ba, I met many people in New York, but there's this one particular guy who was so hot. Hinayaan na lang niya ito sa pagkukwento habang siya ay pasimpleng iginagala ang tingin sa paligid para hanapin ang kanyang ina. Sinabi na niya rito na maaga siyang uuwi, subalit wala pa rin ito sa tabi niya. Dapat talaga ay hindi niya inayaang mawala ito sa paningin niya. She sighed. Wala na talagang pag-asa na tumino ang party, at least para sa kanya. Anong oras na ba? Antok na talaga siya. Medel, you're here! Narinig niyang sambit ni Jonah. Tila, tuwang-tuwa ito na makita ang bagong dating na lalaki dahil niyakap pa nito iyon. I'm glad you made it. Yeah, ngiti-ngiti rin ang lalaking ito. Lihim na napasamad siya. Nakakairita eksena sa harap niya. O siguro ay dahil naiinis lamang talaga siya kay Jonah. Either way, hindi pa rin niya gusto ang kanya nakikita. By the way, ito nga pala si Shane, a friend of mine from high school. Pakilala ni Jonah sa kanya. Tumaas ang isang kilay niya. Kailan pa sila naging magkaibigan? Shane, siya yung sinasabi ko sa'yo na na-meet ko sa New York. Si Medel. It's a pleasure to meet you, Shane, he said, extending his hand to her. Tumango lamang siya
at hindi tinanggap ang kamay nito. Ang mga kaibigan ni Jonah ay hindi niya kaibigan. Rude na siya kung rude, pero hindi pa rin niya nakakalimutan na minsan sa buhay niya ay napahiya siya ng dahil sa babaeng ito. Kaya pasensya na lamang ang medal na ito kung nadama ito sa ines niya sa babae. Para hindi naman napahiya ang lalaki. Tila, lalo pa lumapad ang ngiti nito sa ginawi niya. Ibinaba na lamang nito ang kamay. The two talked while she was still busy dealing with her boredom. Maya-maya ay may tumawag kay Jonah. Nagpaalam ito saglit kaya naiwan sila ni Medel. "So, you're Jonah's friend," he started. Nakibit balikat lamang siya at muling sumimsim sa kanyang baso. She noticed his eyes were shining as he looked at her, na para bang kasiyasiya ang nangyayari para dito. Gusto niya mapakunot noo sa reaksyon nito, pero pinanitili niyang blankong ekspresyon niya. Baka ma-encourage pa ito na makipag-usap sa kanya kapag nag-react siya sa kahit anong sabihin nito. Inalis na lamang niya ang tingin dito at ipinagpatuloy ang paghahanap sa kanyang ina. Nasaan na ba kasi ang lagalag na mami niya? "Were you looking for someone?" Napabaling siya dito. "Kanina pa kita napapansin na para may hinahanap ka," pagpapatuloy nito. "Actually, bago pa ako lumapit dito, napansin ko na yun." "So, kanina pa pala siya pinagmamasdan nito. Parang gusto niyang kilabutan." "I just noticed. Sino bang hinahanap mo?" tanong nito. Nanatili siyang walang imik. "Boyfriend?" he guessed. "Ex-boyfriend? Husband?" She just stared at him and didn't say a word. He sighed. He caught a drink from a passing waiter and took a sip. Mukhang sumuko na ito makakuha ng reaksyon mula sa kanya, kaya nanahimik na lamang ito. Mabuti naman, kung tutuusin, gwapong lalaki. Matangos ang ilong nito na hindi tipikal para sa isang Pilipino. Halatang half-breed ito. Mamula-mula ang makinis at maputing kutis nito. Malalim ang dark brown na mga mata nito at manipis ang mamula-mula mga labi. His hair was long and fashionably tousled up. He had sturdy arms and a broad chest. Halatang alagang katawan nito sa exercise. She cocked her head when she saw that he was wearing something on his neck. Natigilan siya. Ikinurap-kurap niya ang kanyang mga mata sa pag-aakala na mamalikmata lang siya. Tinitigan niya mabuti ang pendant ng kwintas nito. Parang biglang naalis ang lahat ng antok sa kanyang katawan. Bigla rin niyang nahawakan ang sariling leeg kung saan nakasabit ang sariling kwintas. It was real. Hindi iyon isang imahinasyon. "Oh my God," she whispered. "What?" tanong ni Medel. "You've got the other half of my necklace." Namamangha pa ring wika niya. "Oh, thank goodness, you speak. Akala ko ay hindi ka na magsasalita pa. Naisip ko tuloy na baka pipi ka." "Where did you get that?" she asked, referring to his necklace. She still couldn't believe it. She had finally found the other half of the necklace her grandmother had given her. "Get what?" Tila nagtatakang tanong nito. "That necklace?" "Oh," nagulat na sabi nito at hinawakan ang kwintas na nakasabit sa leeg nito. "Ito ba?" "This was my mom's. Galing pa raw ito kay Lolo. Bigay raw sa kanya, sort of a family heirloom. She gave this to me just recently na makauwi ako from New York." "Why do you ask?" "Because that is identical to mine." Napatingin ito sa leeg niya. Hawak pa rin niya ang kwintas. Halata nagulat din ito na makita ang kwintas niya. However, he managed to smile. "Yeah, they're identical. Sounds like coincidence." "No, it's not just coincidence," she said and stared straight at him. "It's a sign." Amazing. The legend was true and it was happening now. "A what?" "A sign that I'm getting married." "Huh? And you're going to be my groom?" Si Medel na nga ba ang tinakdang maging groom ni Shane, mga ka-Felicidad? Pero dapat ba nating paniwalaan ang kwentong kathang-isip lamang na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon? Kaya naman, abangan!